Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Sunday service ngayong umaga. At before tayo mag-start, mag-umpisa tayo sa ating prayer. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you po for giving us this opportunity to worship you and give glory and praises to you, Lord. We thank you sa lahat ng pinagkaloob niyo po sa amin throughout the week for the sustenance and the protection. Nawa, Lord, ngayong araw na to, mapapurihan ka namin at masamba ka namin na naayon sa inyong kagustuhan. We thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy natin siyang pasalamatan, patuloy natin siyang bigyan ng papurit pagsamba. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Di mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Patuloy ka namin pasasalamatan, Panginoon. Patuloy ka namin bibigyan ng papurit pagsamba. At Lord, despite all this happening sa aming mga surroundings, Lord, patuloy ka naming ilalagay sa sentro ng aming mga buhay. Patuloy ka naming papurit pagsamba, Lord, dahil sa inyo lamang kami pwedeng kumapit at sa inyo lang kami pwedeng magbigay ng papurit pagsamba. Jesus, be the center of it all.
Jesus be the center of it all. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus.
all about you, Jesus, Lord. We thank you and we glorify you, Lord. Maraming salamat dahil ikaw ang aming sentro, ikaw ang aming focus, Lord, and we can depend on you, O God. We can rely on you because you're here with us, and we're continually grateful for you, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Good morning po mga kapatid. Sa araw na ito, tayo po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at magbigay luwalhati sa ating Panginoon Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Kaya po, samahan po ninyo ko sa araw na ito as we worship the Lord in spirit and in truth. Dakilang Ama na nasa langit, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong kadakilaan sa aming mga buhay, sa iyong pagpapala sa araw-araw. Iniingatan mo kami at tinutugon mo ang aming mga pangangailangan. Dalangin po namin, O Lord, sa araw na ito ay mabigyan ka namin ng kalawalatian, mabigyan ka namin ng parangal. At sa araw na ito, Panginoon, kasihan mo kami ng inyong Espiritu Santo, gabayan mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng kapangyarihan, kakayahan ng gagaling sa inyo upang ma-overcome namin anuman ang aming mga pagsubok sa buhay. Salamat po sa araw na ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. So sa ngalan po ng Church on the Hill Christian Community, wini-welcome ko po kayo sa ating online worship celebration. And I pray, Lord, ang panalangin ko sa Panginoon, tayo po ay patuloy niyang bigyan ng kalakasan, patuloy niya tayong pagpalain sa ating mga buhay. Kaya purihin natin ang Panginoon sa araw na ito. At alam ko, hawak ninyo ang inyong mga Biblia. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Acts chapter 7 verse 9 and 10. At yan po yung ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. So basahin po natin sa New Living Translation at patuloy nating damahin ang anumang mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi po rito sa Book of Acts chapter 7 verse 9 and 10, these patriarchs were jealous of their brother Joseph, and they sold him to be a slave in Egypt. But God was with him and rescued him from all his troubles. And God gave him favor before Pharaoh, king of Egypt. God also gave Joseph unusual wisdom, so that Pharaoh appointed him governor over all of Egypt and put him in charge of the palace. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita sa umagang ito. Ako po ay naniniwala, mga kapatid, na anuman yung mga hamon ng buhay, anuman yung mga pagsubok na ating dinadaanan sa araw-araw, merong isang sikreto dito sa banal na kasulatan na ang dalangin ko sa Panginoon, huwag nating mamiss na kung saan, ang sabi ng banal na kasulatan, at I think ito yung pinaka-sikreto upang tayo'y makapamuhay ng may katagumpayan sa buhay na ito, na kung saan tiyakin natin na ang Diyos ay kasama natin. Kasi po, kung mapapansin po natin, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan dito sa verse 9, si Joseph po, God was with him. And I believe, kung paanong si Joseph ay sinamahan ng Diyos, tayo rin, kung alam natin at nare-realize natin na kasama natin ng Diyos, yung Diyos na nagbigay kakayahan kay Joseph, ay siya ring Diyos na patuloy na magbibigay sa atin ng kakayahan na ma-overcome natin anuman yung mga pagsubok na kakaharapin natin sa ating mga buhay. Alam ko, mga kapatid, marami po sa atin ay nangangamba, natatakot, at merong mga pag-aalala sa maaari pang mangyari sa hinaharap, lalong-lalo na sa panahong ito na kung saan ay dumadami pa rin ang mga may sakit at dumadami pa rin ang problema na ating kinakaharap sa ating
lipunan. Kaya nga po, ang aking pong dalangin ay patuloy ninyong maunawaan kung gaano kahalaga na ang Diyos ay dapat kasama natin. Dapat lagi nating nire-recognize yung kanyang paghahari, yung kanyang kalooban, yung kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Kaya nga po sa umagang ito, naniniwala ako na ito po yung isang sikreto na dapat nating masumpungan sa araw na ito, na kung saan magkaroon tayo ng katiyakan na ang Diyos ay lagi nating kasama. So, sa buhay po ni Joseph ay isang napakagandang halimbawa na kung saan dapat po nating magkaroon ng kaunawaan na si Joseph ay lumaki sa isang malaking pamilya. Katunayan, si Jacob, yung kanyang magulang, ay maraming anak. At si Joseph po ay isa sa mga bunso na anak ni Jacob. At dahil doon, nagkaroon ng tensyon dahil si Joseph po ay bunso, of course, paboritong anak ni Jacob. At dahil doon, yung kanyang mga kapatid ay nagagalit sa kanya. Sabi po dito sa Genesis chapter 37, verse 11. Okay? Na kung saan, hindi lang po galit sa kanya yung kanyang mga kapatid, kung hindi siya po ay biktima ng jealousy ng kanyang mga kapatid. Sabi po rito, verse 11, "But while his brothers were jealous of Joseph, his father wondered what the dreams meant." Lalong-lalo na nung nagkaroon po ng panaginip si Joseph, na kung saan siya po ay nanaginip na darating ang araw na siya ay magre-rule, magre-reign even over his own family. Kaya po, labis yung galit, labis yung pagsiselos ng kanyang mga kapatid dahil siya po ay paboritong anak ni Jacob. Katunayan, isang araw po ay nagkaisa yung kanilang mga kapatid. Nagkaroon sila ng tinatawag na conspiracy na patayin si Joseph. At nung makita nga nila na si Joseph ay paparating na, sabi sa verse 24 ng chapter 37, they grabbed him and threw him into the cistern. They threw him into the pit. Although yung cistern daw po was empty, there was no water in it. So inihulog siya sa balon. Can you imagine, dahil sa galit, dahil sa pagsiselos ng kanyang mga kapatid, ito yung unang pagsubok ni Joseph na kung saan talagang yung kanyang mga kapatid ay tinangka siyang patayin at inihulog sa isang balon. Subalit, salamat sa Panginoon dahil nagkaroon sila ng kaisipan na instead na ihulog na lang sa balon at hayaang mamatay doon si Joseph, nakaisip yung isang kapatid niya, si Simeon, na bakit hindi na lang natin siya ibenta. Magkakapera pa tayo at mawawala pa yung ating problema. Kaya nga po, so dito makikita natin yung isa pang malaking trahedya sa buhay ni Joseph. He was sold by his brothers. Sabi sa verse 36 ng chapter 37, "Meanwhile, the Midianites traders arrived in Egypt, where they sold Joseph to Potiphar." They sold Joseph to Potiphar. And the officer of Pharaoh, the king of Egypt, Potiphar was captain of the palace guard. So, ibinenta si Joseph kay Potiphar bilang isang slave. So, can you imagine, sarili mong mga kapatid, galit na galit sa'yo dahil sa jealousy, tangka kang patayin, pero buti lang, hindi siya pinatay, ibinenta na lamang po siya kay Potiphar. At si Potiphar po ay isang officer of Pharaoh, captain of the palace guard. So, merong katungkulan itong si Potiphar. At si Joseph nga po ay dinala ni Potiphar sa Egypt. So, ano po ang sikreto kung bakit hindi po namatay si Joseph at hindi siya napahamak? Yun nga po, kung babalikan natin yung ating banal na kasulatan, "Yet God was with Joseph and rescued him from all his afflictions." Alam niyo po, si Joseph, nung kahit na siya po ay nandun na sa Egypt,
bilang isang slave, nagkaroon pa rin siya ng matinding hamon sa kanyang buhay na kung saan he was delivered from his master's wife enticement. Yung asawa po ni Potiphar, si Mrs. Potiphar, ay patuloy siyang tinutukso na gusto niya na makipagtalik si Joseph sa kanya. Subalit si Joseph po ay iningatan ng Panginoon at isa ito sa afflictions na dinaanas ni Joseph na kung saan he was delivered from his master's wife enticement. And he was delivered from jail kasi yun nga po, dahil hindi po nagtagumpay si Mrs. Potiphar, pinakulong na lang nila si Joseph. Subalit makikita po natin doon na kung saan kahit na po siya ay nakulong sa isang kasalanan na wala naman po siyang ginawa, na kung saan hindi naman po siya nahulog sa anumang pagkakasala pero siya po ay naparusahan. Subalit, naniniwala tayo na kung saan doon makikita natin pinagpala pa rin ng Panginoon itong si Joseph. So, mga kapatid, isang katotohanan po ang nakita ko dito mga kapatid. Kung ang Diyos ay kasama natin, God will give us deliverance. At ito po yung isang karanasan ni Joseph na kung saan naranasan niya yung pagliligtas ng Panginoon sa kanyang buhay dahil kasama niya ang Diyos. Can you imagine? Binenta siya ng kanyang mga kapatid. Noong una, hinihulog pa sa balon. Binenta siya ng kanyang mga kapatid at nung napunta naman siya sa Egypt, naging biktima na naman siya ni Mrs. Potiphar. At dahil dito, nakulong po siya. Pero alam niyo po, hindi siya pinabayaan ng Panginoon, iningatan pa rin siya ng Diyos. So dito natin makikita, dahil kasama ni Joseph ang Panginoon, God gave him deliverance. And I believe with all my heart, kung kasama rin natin ng Diyos sa ating mga buhay, patuloy tayong iingatan ng Panginoon at patuloy niya tayong ililigtas sa anumang kapahamakan, sa anumang trahedya, sa anumang sakuna, sa anumang problema dahil kasama natin ng Diyos. Amen? Kasama natin ng Diyos. And alam niyo po, habang si Joseph po ay nandun sa kulungan, he was trained by God to become a good manager. Katunayan, nung siya po ay naroon sa kulungan, he was able to manage the house, not only yung he was able to manage yung household ni Potiphar, and later he was able to manage even yung kalagayan doon sa prison cells, doon sa kulungan, mga kapatid. So makikita natin, ang Diyos meron siyang ginagawa sa buhay ni Joseph kung paano niya dinidevelop at tinitrain itong si Joseph. Bakit? Anong sekreto? Kasi kasama niya ang Diyos. Pangalawa po, mga kapatid, dahil kasama ni Joseph ang Panginoon, God gave him favor. Okay? God gave him favor. And I believe with all my heart as well. Dahil kasama rin natin ng Diyos, God will give us favor as well. Okay? Sa buhay po ni Joseph, okay? Sa Genesis chapter 36, Genesis chapter 39, 1-6, doon natin makikita yung naging favor ng Panginoon sa buhay ni Joseph. While Joseph was serving in the household of Potiphar, ang sabi ng banal na kasulatan, verse 2, the Lord was with Joseph. At yun po yung napakahalagang salita doon na kung saan the Lord was with Joseph. At makikita natin how the Lord was with Joseph and how the Lord blessed Joseph. Sabi rito, the Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. This pleased Potiphar. So he soon made Joseph his personal attendant or personal manager and put him in charge of his entire household and everything he owned. At makikita po natin, mga kapatid, na talagang pinagpala ng Panginoon si Joseph sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Sabi rito sa verse 5, from the day Joseph was put in charge of his master's household and property, the Lord began to bless Potiphar's household for Joseph's sake.
and all his household affairs ran smoothly, and his crops and livestock flourish. So, on the account of Joseph, pinagpala ni Lord yung buong household, yung livestock, yung kabuhayan, yung property ni Potiphar. On the account of Joseph, because the Lord was with Joseph. Kaya nga po makikita natin mga kapatid, kung kasama natin ang Diyos, katulad ng karanasan ni Joseph, kung kasama rin natin ang Diyos, naniniwala ko sa gitna ng mga pagsubok na ating kinakaharap, sa gitna ng mga problema na ating kinakaharap, handun yung favor ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi niyo po ba nare-realize kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? Ako po personally ay patuloy akong naa-amaze sa ginagawa ng Panginoon na kung saan sa kabila ng tayo ay merong krisis. Pero nakararamdaman ko yung favor ng Panginoon sa aking buhay at sa aking family. At ako'y naniniwala, ang Diyos na nagpapala sa akin ay si ring Diyos na nagpapala sa buhay ng bawat isa sa inyo dahil kasama natin ang Diyos. Amen? God is with us and therefore nararanasan natin yung mayamang favor ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam nyo, favor after favor ay darating sa buhay natin dahil kasama natin ang Diyos kung paano sinamahan ng Panginoon si Joseph sa kanyang paglilingkod. So, si Joseph, he became a successful man. He became a channel of prosperity in the household of Potiphar. And he became his personal manager sa buong household ni Potiphar. So makikita natin yung favor ng Panginoon, ibinuhos ng Panginoon, hindi lamang kay Joseph, kundi doon sa pamilya ni Potiphar na kanyang pinaglilingkuran. So because God was with him, he was able to manage well and prosper everything God entrusted to him by his master Potiphar. And he was given favor by God everywhere, even in the house of Potiphar, pinagpala siya ng Panginoon. At hindi lang po even in the house of Potiphar, even when he was in jail, pinagpala din siya ng ating Panginoon. And later makikita natin yung supernatural and abundant favor pa rin ng Panginoon na darating sa kanyang buhay. Na kung saan, another blessing mga kapatid, ay yung sabi ng banal na kasulatan, balikan natin yung ating text. Yet God was with him and rescued him from all his afflictions and granted him favor, yun yung pangalawa, and wisdom. Okay? Unusual wisdom, binigyan siya ng Panginoon ng wisdom in the sight of Pharaoh. If you will remember, brothers and sisters, ito pong si Joseph, binigyan ng Panginoon ng supernatural and unusual enablement and wisdom wherein he was able to interpret dreams. So, nung siya po ay nasa kulungan, he was able to interpret yung dreams ng kanyang mga fellow prisoners. At dahil doon, naalala siya nung kanyang dating kasama doon sa kulungan. At ang sabi dito sa chapter 41 verse 12, at ito yung testimony nung dating fellow prisoner ni Joseph while he was in prison. Sabi niya, there was a young Hebrew man with us in the prison who was a slave of the captain of the guard. We told him our dreams and he told us what each of our dreams meant. Buti na lang naalala po siya nung kanyang fellow prisoners na nakapagpatotoo kay Pharaoh na meron siyang kakilala na isang slave na kung saan he was able to interpret their dreams during the time. At yun ay nagkaroon ng katuparan. Kaya ang ginawa po ni Pharaoh, pinatawag po siya ni Pharaoh. Dahil si Pharaoh po during that time ay nagkaroon din ng mga panaginip, subalit hindi po kayang maipaliwanag sa kanya kung anong ibig sabihin nun. That's why,
when Pharaoh heard na si Joseph was able to interpret dreams, pinatawag niya ito. At inga po, Joseph was able to interpret the dreams of the Pharaoh. At ganito po ang sabi ng Pharaoh. Sabi ni Joseph sa Pharaoh, verse 28 ng chapter 41, "This will happen just as I have prescribed it. For God has revealed to Pharaoh in advance what he is about to do." So dito natin makikita, he was able to interpret the dreams at hindi niya kinuha yung credit, mga kapatid. Ibinigay niya yung credit sa Diyos na ang Diyos, sabi niya, "For God has revealed to Pharaoh in advance what he is about to do." So, dahil po doon, mga kapatid, hindi lang po favor after favor ang naranasan ni Joseph. Kung hindi, makikita natin dito, binigyan siya ng unusual wisdom ng Panginoon, ng kakayahan ng Diyos, so that he was able to interpret dreams. Yung pong divine enablement, divine download sa kay Joseph ay sobra-sobra. Kaya makikita natin, because God was with him, he was able to interpret the dreams of his fellow prisoners and the dreams of the Pharaoh. So right now, makikita natin, he is now ready to manage not only the household, not only yung jail, but also the entire nations of Egypt. So dito natin makikita kung paano siya iniready ng Panginoon upang maging isang mabuting katiwala, hindi lamang doon sa tahanan ni Pharaoh, mabuting katiwala doon sa jail. At ngayon, ito yung ikaapat na pagpapala ng Panginoon sa kay Joseph, wherein God gave him promotion. So makikita natin yung dahil kasama niya ang Diyos, God gave him deliverance. Pangalawa, God gave him favor. Pangatlo, God gave him wisdom. At pang-apat, makikita natin, God gave him promotion. Amen. God gave him promotion. Sabi sa verse 14 ng chapter 41. Okay? Dito po sa Genesis 41, verse 40 hanggang 41, sabi dito ng Pharaoh sa kay Joseph, "You will be in charge of my court, and all people will take orders from you. Only I, sitting on my throne, will have a rank higher than yours." Pharaoh said to Joseph, "I hereby put you in charge of the entire land of Egypt." Hallelujah. Hallelujah. So can you imagine, dahil sa nakitang favor and unusual wisdom na taglay ni Joseph, ang Diyos na rin ang nagpala kay Joseph dahil kasama niya ang Diyos na siya ay binigyan ng promotion. Sabi nga ng banal na kasulatan, promotion does not come from the east nor from the west. It comes from the Lord. Si Lord yung nagbigay sa kanya ng promotion na kung saan tinanghal siya bilang governor ng Egypt. Balikan natin yung ating text dito sa Book of Acts, chapter 7, verse 10. "And rescued him from all his afflictions, and granted him favor and wisdom in the sight of Pharaoh, king of Egypt, and he made him governor over Egypt and all his household." Kung mapapansin nyo, mga kapatid, talagang si Lord, kapag kumilos, makikita natin yung kanyang supernatural power na kung saan kaya niyang from pit to palace, o from pit to prison to palace. Makikita natin yung napalaking transition sa buhay ni
Joseph. At ako po'y naniniwala, mga kapatid, sa buhay din natin. Kung tayo man ay nasa pit o nasa lowest point ng ating mga buhay, kaya niya tayong pagpalain. Kaya niya tayong iangat dahil nga po kasama natin ang Diyos. Kaya nga po, kung kasama natin ang Diyos, ano man yung kalagayan natin, mag-antay lang po tayo, magtiyaga lang po lamang tayo, patuloy tayong tumingin doon sa kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay at makikita natin yung kanyang supernatural blessing sa ating mga buhay katulad ng ginawa ng Panginoon kay Joseph. So dito po natin makikita, mga kapatid, sa Diyos walang imposible. Kung kasama mo ang Diyos, lahat ng mga bagay na parang imposible ay pwedeng maging posible. Lahat ng mga bagay na maaaring sa isip mo ay hindi mo kaya, pero ang Diyos kaya niya kung ang buhay mo ay hawak ng ating Panginoon. At dito makikita natin, verse 11, dun sa ating text sa Acts chapter 7, verse 11, sabi dito, "Now a famine came over all Egypt and Canaan, and great afflictions with it, and our fathers could find no food." So ito yung kalagayan nila during the time. There's a great famine at no food on their table. So namumblema yung buong pamilya ni Joseph at kung saan, yun nga po, to make the long story short, nung pumunta sila sa Egypt, doon nila natuklasan na yung kanilang nawawalang o yung kanilang ibinenta na kapatid, yung nawawalan niyang kapatid, ay isa na palang governor over all Egypt. At dahil po doon, binigyan siya ng wisdom ng Panginoon. Binigyan siya ng kakayahan ng Diyos. So dito natin makikita, si Joseph po, God gave him enablement. God gave him favor. God gave him wisdom. God gave him deliverance from all his afflictions. He rescued him from all his afflictions. At yun po ay dahil sa katotohanan na kasama niya ang Diyos sa kanyang mga buhay. Mga kapatid, ito yung testimony ni Joseph, na kung saan makikita natin na he became a deliverer of God's people. Doon po sa Genesis chapter 50 verse 20, ganito yung sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. "You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me into this position so I could save the lives of many people." Wow! Sabi niya, you intended to harm me, but God intended it all for good. Kung kayo man po ay naging biktima ng injustices, naging biktima ng maltreatment, naging biktima ng unfair practices, pero alam nyo, or any wickedness, kung kayo man po ay naging biktima ng crookedness and wickedness ng ibang tao, don't worry. Merong plano ang Diyos sa inyong buhay. Nasabi nga ni Joseph, you intended to harm me, but God, who is with him, God intended it all for good. And He brought me to this position so I could save the lives of many people. So God was with him and he was able to become promoted governor of the entire Egypt. Not only to save Egypt, but to save his entire household. Alam nyo, I came to realize, mga kapatid, hindi po ipinangako ng Diyos na mawala o tanggalin. O hindi po ipinangako ng Diyos na hindi na tayo makakaranas ng iba't ibang affliction sa ating mga buhay. So wala kang mababasa sa banal na kasulatan na pag ikaw ay kasama mo ang Diyos, hindi ka na makakaranas ng iba't ibang mga pagsubok at suffering sa iyong buhay. No, hindi yun ang pangako ng Diyos. Alam niyo kung ano ang pangako ng Diyos? But He promised to be with us and to deliver us from all our afflictions. And that is the promises of the Lord sa buhay natin, mga kapatid. No? He doesn't promise that we will no longer have any affliction in our lives, but He promised
to be with us and deliver us from all our affliction. Sabi nga dito sa Psalms 34, verse 19, many are the afflictions of the righteous. O, totoo naman po, na napakarami nating pagsubok, napakarami nating pinagdadaanan na iba't ibang uri ng trials sa ating mga buhay or afflictions. Ngunit ang pangako ng Panginoon, sabi dito, many are the afflictions of the righteous, but the Lord deliver him out of them all. Sa New Living Translation, ganito ang sabi, the righteous person faces many troubles, but the Lord comes to the rescue each time. Hallelujah. Hallelujah. You know, brothers and sisters, God is always with us. Actually, hindi naman po tayo iniiwan at pinababayaan ng Diyos. Actually, yun ang pangako niya. Sa lahat ng mga mananampalataya, ang pangako ng Diyos, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. I'm with you always to the very end of the age. Yan ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga alagad. So in other words, I am not alone. You are not alone. God is always with us. We have to recognize His presence. We have to allow Him to work sa buhay natin dahil Siya ang Diyos na kasama natin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. And God is with us in good times as well as in bad times. So, patuloy nating kilalanin yung kanyang presensya. Patuloy nating kilalanin sa ating mga buhay. Na bagamat tayo may mga pagsubok, pero lagi nating iisipin, kasama ko ang Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Ano man yung pagsubok na aking dinadaanan, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. For He will be with you. He will dwell in you and will be in you forever. Di ba yun ang pangako ng Panginoon? To His Holy Presence, His Holy Spirit, mga kapatid, na ang pangako ng Diyos, He will be with you. He will dwell in you and He will be in you forever. In other words, He is our constant and close companion even during calamities and even in all circumstances. Yun po yung isang katotohanan na gusto kong tandaan natin sa ating mga puso sa mga oras na ito, mga kapatid. He is our constant companion amidst of this crisis, amidst of these circumstances, amidst of these calamities na ating nararanasan. Ang Diyos ay kasama natin. Hindi niya tayo iniiwan. Hindi niya tayo pinababayaan. He loves us so much. At alam niyo po, kilalanin niyo lamang yung presensya ng Diyos sa inyong mga buhay. Kung alam niyo na kasama niyo ang Diyos sa inyong mga buhay, yun po ay sapat na upang tayo'y magkaroon ng kalakasan, magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng pagpapala sa ating mga buhay. At yun po yung isang sekreto na nakita ko dito mula sa banal na kasulatan. Ito ang sekreto ni Joseph, mga kapatid, kung paano siya nagtagumpay. And I believe, kung ang Diyos din ay kasama natin, tayo rin ay magtatagumpay, anuman yung crisis, anuman yung circumstances, anuman yung calamities na dumaan sa ating mga buhay. Kaya nga sa umagang ito, mga kapatid, ito lang masasabi ko sa bawat isa sa inyo. Tiyakin nyo na ang Diyos ay kasama ninyo. At kung kasama ninyo ang Diyos, wala na kayong dapat pang katakutan pa. Dahil kasama nyo ang Diyos. Can you imagine? The God who created the heavens and the earth, the God of the universe, the God who is omnipotent, omniscient, and all-powerful, all-present God,
and all-knowing God kasama nyo, sino pa ang dapat ninyong katakutan? Kaya nga, sa umagang ito mga kapatid, aking kayong hinahamon na nawa, patuloy ninyong kilalanin, patuloy lamang kayong maging sensitive sa banal na presensya at banal na kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Dalangin ko sa araw na ito, samahan kayo ng Panginoon at maranasan nyo yung banal na presensya, the manifest presence of Jesus in your life. Purihin natin ang Panginoon sa araw na ito, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagpapala sa ating mga buhay. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po sa katotohanan, Panginoon, na ikaw ay nananahan sa buhay ng mga taong kumikilala sa inyo. Kaya nga, Panginoon, sa araw na ito, ang aking pundalangin, patuloy po kayo mag-manifest. Patuloy po maranasan namin ang inyong kapangyarihan, ang inyong presensya sa aming mga buhay. Panginoon, samahan mo kami sa aming journey. Hindi lamang hawakan mo kami, kundi, Panginoon, yakapin mo kami, maranasan namin ang iyong yakap, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kasama namin sa journey na ito, Panginoon, ng aming mga buhay. Ano man ang sitwasyon namin sa aming mga buhay, Panginoon, naniniwala kami, O God, na sasamahan mo kami, tutulungan mo kami, pagpapalain mo kami, at naniniwala kami, Diyos, you will do supernatural things sa aming mga buhay, mga bagay na hindi namin kayang maubos maisip, ay patuloy mong ibubuhos ang iyong favor, ang iyong pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, dahil kami po ay kumikilala sa inyong banal na presensya sa aming mga buhay. Kaya nga, Panginoon, sa umagang ito, continue to bless us, O God. Continue to empower us with your presence. At patuloy po ninyo kaming gamitin na daluyan ng mga pagpapala pa sa mas marami pang mga tao katulad ng ginawa mo kay Joseph. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen! Amen! Kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.